bago po ako magsimula, doon po sa mga baguhan, pag kami nakikinig ng salita po ng Diyos, nagbabasa kami ng malakas, nakalagay naman niya sa Bible. Kapag kami nakikinig ng salita ng Diyos, nagsusulat kami, sumisigaw kami ng papuri, pasasalamat. Nakalagay po yan sa Biblia. Na kapag tayo nakikinig ng Word of God, yung iba nga tumatayo pa eh. Nakalagay yan sa Bible. Nagtataas ang kamay, sumasayaw-sayaw pa nga kay Lord. Huwag po kayong mabibigla. Sa tao nga po, di ba pa nagsasalita si mga tao? Bawa, artista nagsasalita, naghihiyawan tayo, di ba? Ano pa kaya ang Diyos? Hindi po tayo pumapalakpak sa pastor, kay Lord tayo pumapalakpak. At lalo tayong pagpapalain. Sige po, sa pagpapasimula po natin, palakpakan muna natin ng malakas ating Panginoon na nagmamahal sa atin, nag-iingat, nagpo-protect, nagpapala po sa atin. Hallelujah! The question for this morning, how strong you are. Gaano ka kalakas? Gaano ka kalakas? Tanong mo yung katabi mo, gaano ka kalakas? Pakitaan mo ng muscle mo. Gaano ka kalakas? Tingnan niyo po yung lalaking yan. Sino kaya ang kamukha niyan? Sino kaya kamukha niya? Ha? Parang kamukha yata ni Ronnie ba o ni Russell? Ang lakas eh. How strong you are. 2023, marami tayong blessings. Maraming magandang nangyari po sa atin. Pero marami din tayong pinagdaanan. Marami ding life challenges. Sino pong aamin dyan? 2023, may blessing, may mga binubuksan ng Panginoon, mga opportunities, maraming ginawa ang Panginoon. Pero, last year po, marami din tayong pinagdaanan. Correct po ba yan? Akala natin, hindi natin kakayanin. Akala natin, bibigay na tayo. Akala natin, nasa limit na tayo para bang gusto na natin sumabog. Naranasan niyo yun? Pero magtataka ka, kinaya mo. Pakisabi nga sa katabi mo, kinaya ko. Kinaya ko lahat yan. Hindi ako sumuko, hindi ako bumigay. Lahat ng binato sa akin, ng kaaway, kinaya ko. Palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan nakala mo, para bang nasa limit ka na di ba? Sa dami ng pressures, lalo na kung may business ka, maiintindihan mo yung sinasabi ko. Lalo na kung marami kang hinahawakan na tao, maiintindihan mo yung sinasabi ko. Maraming mga mali, maraming mga dapat i-correct, maraming pangyayari na hindi naman dapat nangyari, ang daming bagyo, ang daming trials. Sabi siguro ng Diablo, this time magbabackslide ka na, this time mag-give up ka na, pero nagkamali siya. Nagpatuloy pa rin tayo sa Panginoon. Pinalakas po tayo ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Taglay po natin ang pinakamalakas na spirito. The Spirit of God. Pinakamalakas po yan. Pinakamalakas yan. Naninirahan yan sa kaloob-looban mo. Kaya ka malakas. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Panginoon. Sabi nga ng 1 John 4:4, alam niyo po ba yung kantang yan? Lumang kanta. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Of His word, the Spirit of the Lord is great and mighty. Nalala niyo po yun? The Spirit of the Lord is my victory. Greater is He. Pakisabi sa katabi mo, that is in you. That is in me.
Greater is He that is in me than he that is in the world. Grabe. Malakas po yung puwersa ng kadiliman, malakas yung mga gawa ng kaaway, pero mas malakas yung nasa iyo, kapatid. Mas malakas yun. Amen? Malakas yung pressure sa trabaho. Toxic. Nakaka-stress minsan yung pag-aaral. Sino po mga estudyante taas ang kamay? Nakaka-stress. Ang daming plates. Ang daming plates. Nakaka-stress. Pero nakakaya mo. Dahil nasa iyo ang Panginoon. Ang pinakamalakas na Diyos. Nasa iyo. Amen? May panahon na parang nasa dulo ka na eh. Alam mo, nasa dulo ka na, bibigay ka na, bibigay na yung utak mo. Parang gusto mo nang sumabog, pero may kapangyarihan, kapatid, na bumabalot sa'yo. Humahawak sa'yo. Amen! We are stronger than our struggle. In reality, we are weak, we have limitations, pero ang Diyos na sumasa atin ay tunay na malakas. Pwede po ba natin sabihin, Amen? Philippians 4:13. Kung alam niyo po ito, i-confess mo. Sabihin mo, wag yung magsasalita ka lagi ng negative. Paul po yung lagi tayo nagsasalita ng negative. Dahil maraming nakikinig, lalong-lalo na mga anak natin. Yan po yung pinag-uusapan namin mag-asawa nakaraan, yung reflection namin. Minsan may mga magulang, mabilis tayong mag-complain, mabilis tayong ma-discourage, mabilis tayong magsalita ng mga toxic words. Pakisabi sa katabi mo, ingat ka. Kasi yung isip po ng ating mga anak, parang taniman yan eh, taniman. Kung ano man yung sasabihin mo, matatanim sa isip nila yon. Kaya pansinin mo, maraming mga kabataan, ang bilis ma-discourage, ang bilis ma-depress, ang bilis mag-negative. Bakit? Kasi yung mga magulang nila, yun ang laging sinasabi, malas ang araw nito, malas ang buhay, kawawa tayo, di na tayo aasenso. Yun ang lagi napapakinggan nila. Kaya sabihin natin yung Philippians 4:13, 1, 2, 3, go. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Lagi mo sabihin yan, kaya ko to dahil sa Panginoon. Kaya ko to dahil nasa akin ang Panginoon. Nasa atin ang Panginoon. Amen! There are 2 books in the Bible that never mention God by name. Ano po yung 2 libro sa Biblia na hindi binanggit yung pangalan ng Diyos? 66 books yan. Pero may 2 po na hindi nag-mention ng Panginoong Diyos sa Biblia. Ito po yung Song of Solomon and Esther. Esther. Ang ganda lang po ng reflection doon. Hindi ibig sabihin hindi binanggit yung Diyos, pangalan ng Diyos. Sa Book of Esther, hindi ibig sabihin hindi binabanggit ang Diyos, wala na ang Diyos. Kasi makikita mo sa story po ni Esther, yung presence ni Lord sumasama sa kanya. Favor ng Panginoon. Lagi siyang ginaguide ng Panginoon. Amen! Kaya sa buhay natin po, para bang sakto ho yan sa kanta po na Waymaker. Alam mo yung Waymaker? Hindi ibig sabihin na hindi mo nakikita ang Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi nababanggit ang Diyos. Hindi ibig sabihin na wala ka namang sa church, wala na rin ang Panginoon. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Tandaan nyo po, kahit hindi tayo magkakasama araw-araw, kahit di nyo po nakikita ang pastor nyo araw-araw, wala yung mga kapatiran, parang bang kala mo wala ang Diyos, tandaan mo, dinadaya ka ng kaaway. Ang Diyos ay naroon.
kumikilos. Pwede ba natin awitin ng 3 beses po yan mula sa puso natin? Amen. Yes. Working. You never stop. You never stop working. You're still working, Lord. Kahit di ka namin nararamdaman, you're still working. From your heart, say it. Sing it. You never stop working. You never stop. You never stop working. Grabe po. Kahit hindi mo siya nararamdaman, hindi ibig sabihin, wala na yung presence ni Lord doon. Kahit hindi mo siya nakikita, hindi ibig sabihin, wala na ang Diyos, binitawan ka na. Hindi po ganun. Kumikilos siya. Gumagawa siya. Para sa iyo at para sa akin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas po na palakpak, papuri sa kanyang pangalan. Hallelujah. Para tayong si Noah at ang pamilya po ni Noah, for 40 days, non-stop ang ulan. Non-stop ang bagyo. Minsan nararanasan natin yan, no? May bagyo ang buhay natin, may unos, parang non-stop. Parang walang katapusan. Nagka-problema ka dito sa anak mo, tapos susunod siya na naman. Yung isa namang anak mo, tapos ito na naman. May problema ka dito sa tao mo, pagkatapos susunod, ito na naman, tapos ito na namang tao mo. Minsan, yung problema natin parang non-stop. Parang sa panahon ni Noah, for 40 days, ang sabi doon, umulan ng umulan, according to Genesis 7:17. Verse 24, the waters prevailed on earth for 150 days. Grabe mga kapatid. And according sa mga scholars, 371 days, sabi po nila, tumagal po si Noah sa loob ng arko. Kasama ang kanyang asawa, kasama ang kanyang 3 anak, at yung kanyang manumanugang. At para po silang nasa loob ng isang Manila Zoo. Na kung minsan, sa sobrang tagal, akala mo para bang pinabayaan na sila ng Diyos doon. Na parang tinutukso tayo ng diablo na, wala na. Non-stop, nandyan lang kayo sa arko, parang pinabayaan na kayo ng Panginoon. Nagkakamali po ang kaaway. Hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen? Sumakit po yung puso ko kapapanood kay Rapi Tulfo in actions. Sa YouTube, ang pinanood ko mga kapatid, yung mga niloloko ng asawa, mga seaman, mga OFW, matindi po ang sakit sa puso pag napanood mo. Minsan po, yung isang napanood ko, talagang sinasadya yung nagpo-post ng picture, yung asawa niya may kalaguyo, pinupost pa ang intention para masiraan na siya ng bait sa barko, para mag-suicide na siya. Ang bigat, di ba? Kaya sabi ko, ayoko nang manood dito, ang sakit sa puso. Grabe po. Hanggang sa na-meet ko po yung isang avid listener po ng ating YouTube channel, nakapag-share po siya sa akin na lagi po siya nakikinig sa mga Word of God natin, at ito po ay binibigay niya sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo. Shinare niya po yung kanyang patotoo. Niloko din po siya ng asawa niya. Ang asawa po niya, pastor. Nagpaalam po yung asawa niya na pupunta sa Amerika para maging missionary. Ang ginawa po ng asawa niya, nag-asawa po ng iba. Napakasakit. Pero itong babaeng ito, napaka-strong po niya. Hindi po siya bumitaw sa church. Hindi po siya bumitaw sa Panginoon. Hindi po siya nagtanim ng galit. Hindi po siya nakadama ng puot. Ngayon po ay more than 20 years na, more than
Ngayon po ay more than 20 years na po yung problema po niya. Pero still positive pa rin siya. Sabi niya, panalangin ko, Pastor, isang araw babalik yung asawa ko. Kasama po namin siya maglilingkod sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano yung punto ko? Yung punto ko, iba pag Kristiyano. Iba po pag ang anak ng Diyos dumaan sa bagyo, dumaan sa unos, dumaan sa mga malulupit na pangyayari sa buhay. May lakas po siya. May tapang po siya. Nakakaya niya yung pressure. Hindi siya nasisiraan ng bait. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Dahil makapangyarihan yung Diyos na nasa kanya. Amen! Kaya kapatid, wag po natin tignan yung unos. Wag natin tignan yung lakas ng ulan. Ang tagal na ng unos na ito. Wag natin tignan yun. Ang tignan po natin, ang Diyos nag-provide ng arko na parang kamay ng Diyos na nag-iingat po sa atin, nagpo-protect po sa atin. Amen! Kasi kung minsan, tinitignan natin yung labas eh. Tinitignan natin yung baha. Tinitignan po natin yung bagyo. Hindi natin tinitignan yung kamay po ng Panginoon na humahawak sa atin. Kaya natin nakakaya. Amen? Minsan tingin po natin sa arko, bilangguan, prison. Ako po, tingin ko po sa arko, presence of God. Diyan nakatira yung presence of God. Amen? Ako po, ang nakikita ko po, hindi yung lakas ng bagyo, hindi yung tagal ng unos. Ang tinitignan ko po, nakakaya natin, nakakasurvive po tayo. Amen po? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang ngiting tagumpay? Mukha po bang very positive? Okay. Yung kahit sinasalakay na siya ng kadiliman, dati ang kalaban niya, 2 diablo lang. Ngayon, 2 batalyon, pero kikita mo siya, positibo pa rin. Bakit? Nananahan sa kanya ang Espiritu ng Diyos, ang pinakamalakas sa lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang arko po, sa panahon natin, ay parang kamay ng Diyos na nag-iingat sa atin. Mga kapatid, para tayong, alam niyo po yung bahay bata? Para tayong nasa loob ng bahay bata. Ganon tayo iniingatan po ng Diyos. Amen. Para po tayong nasa loob ng kukon. Bago po maging butterfly po yan, doon po muna siya maninirahan. Amen. Tignan mo yung katabi mo, ngayong 2024, mukha na bang butterfly? O mukhang caterpillar pa rin? Uod na nasa loob pa rin ng kukon. Sabi mo, labas ka na. 2024 na eh. Come out ka na. Nakita niyo po sa Biblia, paglipas po ng certain days na tinakda ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, inutusan ng Panginoon si Noah na come out from the ark. Hindi ka habang buhay dyan. Lalabas ka na. Amen? Baka ngayon, 2024 na, nakakulong ka pa rin sa depression. Nasa shell ka pa rin ng kalungkutan. Pakisabi sa katabi mo, labas ka na. Bagong taon na eh. Pinahupa na ng Panginoon yung baha. Tapos na ang unos. Sumikat ng araw, meron ng bahaghari. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ano po ang sabi po ng Biblia? Ano po ginawa po ni Noah paglabas po ng arko as we end? Bago po tayo mag-pray. At ano rin po ang dapat nating gawin para sa bagong taon? Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Noah
built an altar. Pakisabi po, altar. Paglabas po ni Noah sa arko, ginather po niya yung pamilya niya. Ito po dapat natin gawin for 2024. I-gather mo yung pamilya mo. Bumuo ka ng group chat. May group chat po ang church. Dapat po sana pag pamilya po may group chat. Kami po, may group chat po kami. Nakagawa po kami. Ito po, bago po magpasko. Sino po sa pamilya nila may group chat kayo? Very good po yan. Very good po. Kasi minsan, hindi mo na mahuli ang anak mo. Sa sobrang busy ng bawat isa, hindi mo na makausap. Pero sa GC, diyan ka nagpapaalala. O, worship na tayo. Matulog na. Huwag kayong magpupuyat. Diyan tayo nagpapalakasan, di ba? Diyan tayo nagbibigayan ng mga jokes po natin, ng mga memes, mga videos na nakakatawa. Kami po, ganyan po yung aming group chat sa aming pamilya. So, si Noah, ang sabi doon, he gathered his family and he built an altar and offered sacrifices to God. Amen. Yan po pinakamagandang gawin para sa bagong taon. Gather mo yung pamilya mo. Hindi ko alam kung paano mo sila i-gather sa isang lugar, sa group chat. Mag-usap-usap kayo at sabihin mo sa kanila, itong taon na ito, taon ito ng Diyos. Maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. Kasi wala namang magpapaalala sa kanila, kundi ikaw at ako. Tayo-tayo din. Hindi po nila maririnig yan sa sanlibutan, sa mga kaibigan nila. Wala po. Kung ikaw po ay single mom, single dad, dapat ikaw magsalita niyan. Kung kayo po ay magulang, dapat kayo po magsalita niyan. Kung ikaw ay kabataan at ikaw pa lang ang Kristiyano sa pamilya nyo, ikaw ang tumatayong spiritual leader, ikaw magsalita. Malapit nang dumating ang Panginoon, hindi natin hawak ang buhay natin, maglingkod tayo sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po, uso po sa sanlibutan. Uso po ito sa world. Prosperity Bowl 2024. Di ko alam kung gumawa kayo niyan, pero hindi ako naniniwala dyan. Kasi pattern of this world. Amen? Pag gumawa ka daw ng Prosperity Bowl, ay maganda daw ang pasok ng swerte. Maganda daw ang pasok ng biyaya. Pero iba po ang sabi ng Word of God. Amen! Ang sabi po ng Word of God, God will surely bless us. Dahil He is our God. He is our Lord. Dahil naglilingkod tayo sa Kanya, inuuna natin yung kaharian Niya. Nagtatapat tayo sa Kanya. Ang sabi po ng salita ng Diyos, for the year 2024, this is the day, this is the year of the Lord. Hindi po year of the dragon para sa akin, year of the Lord. Amen? At ito'y taon ng harvest, taon ng pagpapala, taon ng kasaganahan. Pakisabi nga sa katabi mo, hahabulin ka ng pagpapala ng Diyos. Magpatuloy ka. Huwag kang mag-backslide. Huwag kang mawawala sa gawain ng Panginoon. Every Sunday mag-ating ka. Every gathering, may gawain ng Panginoon, puntahan mo yan. Maglingkod ka sa Diyos, hahabulin ka ng pagpapala ng Diyos. Genesis 8:21, the Lord smelled the pleasing aroma and said in His heart, never again will I curse the ground because of the man. Even though every inclination of his heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creatures as I have done. Grabe po sabi ng salita ng Diyos, no? Ang sabi po dito, the Lord smelled
the pleasing aroma of worship. Bantayan niyo po yung Word of God. Naaamoy pala ng Diyos yung ating worship. Naaamoy pala ng Panginoon yung ginagawa natin. Nakakaabot pala sa Kanya yung ating mga palakpak, yung ating mga pagpupuri, yung mga ginagawa nating kabutihan para sa Panginoon. Naaamoy pala ng Diyos yan. At kapag na-smell niya yung ating paglilingkod, na-smell niya yung kabutihan ng ating puso, napaabot sa Kanya, ang sabi niya, ititigil ko yung curse. Kung ano mang curse meron ka ngayon, ititigil niya yan. Amen! Di ba sa pamilya, minsan may mga curse? Kung ano yung problema ng lolo't lola, nasasalo ng nanay, tatay, nasasalo hanggang ng mga kaapo-apuhan. Nasa Bible po yan, 4th generation po yan. Nagsasalin-salin. Halimbawa, utang. Bakit yung utang hindi mawala-wala? Curse po yan eh. Ang utang po, kahirapan yan, poverty po yan, curse po yan. Hindi galing yan sa Diyos. Hindi po galing sa Panginoon yan. Hindi po ako naniniwala na yung sobrang kahirapan, yung wala ka nang makain, hindi po ako naniniwala na galing yan sa Diyos. Amen. Curse po yan. Ayaw po natin na yung curse ng kahirapan na minana natin sa ating mga lolo't lola, masalo po natin at maipasa po natin sa ating mga anak. Ayaw po natin mangyari yun. Gusto natin putulin na ng Panginoon yung curse na yan. Bakit yung pamilya laging nawawasak? Pansinin niyo po, mag-background check kayo sa mga kaibigan nyo. Bakit ang daming nawawasak na pamilya? Curse po yan, palipat-lipat. Naghiwalay po yung nanay-tatay, tapos yung 4 na anak, mag-aasa-asawa yan, kikita mo maghihiwalay-hiwalay yan. Curse po yan. Hindi galing sa Diyos yan. Sa demonyo yan, sa diablo yan. Gusto natin putulin na ng Panginoon yan. Amen! Ako po, galing po ako sa broken family. Galing po ako sa broken family. At nung nagpapamilya na ako, nararamdaman ko talagang may curse eh. Gusto ng diablo sirain din yung pamilya ko. Pero alam mo, ginawa ng Panginoon, pinutol niya yung curse. Kaya naniniwala ko pa nagpamilya yung mga anak ko, buo ang pamilya niyan, hindi po mawawasak. Kasi putol na yung curse. Amen! Hallelujah! So, paano puputulin yung curse? Kailangan meron ka maibigay sa Diyos. Mapaabot mo yung worship mo doon. Mapaabot mo yung pagmamahal mo. Yung katapatan mo sa Panginoon. Anong gagawin mo? Gather your family. Talk to them. Seriously, from your heart. Sabihin mo, sasamba tayo. Maglilingkod tayo sa Diyos. Magtatapat tayo sa Panginoon. Ibibigay natin yung para sa Panginoon. Minsan po tayong tao, parang dinadaya natin si Lord eh. Pag tayo po ang may sweldo, hindi natin makalimutan niya, may sweldo tayo, may komisyon tayo. Tama po ba? Pag meron tayong para bang, uy, may komisyon ako dyan, uy, meron ako dyan, hindi natin nakakalimutan. Uy, may utang ka sa akin, huwag mong kalimutan ha. Hindi natin nakakalimutan. Pero pag tayo na may utang, naku, sorry, nakalimutan ko ha. Hindi ako nakabayad sa'yo. Pag tayo na yung nandoon sa kalagayan, nakakalimutan na natin yung parang obligasyon natin. Pakisabi sa katabi mo, huwag ganon. Huwag ganon. Yung totoong nagmamahal sa Panginoon, alert ang isip niyan. Hindi po yan nakakalimot. Alam niya yung para sa Panginoon, para sa Panginoon yan. Amen? Pag na-smell ni Lord yan, ay grabe. O hindi lang po financial blessing ang pinag-uusapan natin dito. Magugulat ka na lang pag nagtapat ka kay Lord. Magugulat ka na lang, baka makita mo yung buong angkan mo, biglang nagkaroon ng desire na sasamba kami sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Nararamdaman namin yon. Dinalaw kami ni Lord sa panaginip. Magugulat ka na lang, kumikilos ang Diyos. Amen! Pakisabi sa katabi mo, ipabreak mo na yung curse na yan. Ipabreak mo sa Panginoon.
Ano gagawin mo para i-break ni Lord? Offer your worship. Offer your family to God. Tayo po ay manalangin. Inanyayahan ko po yung ating music team, samahan po ako habang ako'y nananalangin. Panginoon, inaalay po namin sa inyo ang huling awit na ito bilang panalangin namin, bilang pagpupuri po namin sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo ang awit na ito bilang panalangin, bilang pag-aalay. Ngayon na nasa 2024 na po kami ngayon, nais po namin ialay sa iyo ang aming pamilya, ang aming asawa, mga anak, mga apo. Ang buo naming kabuhayan, inaalay namin sa iyo. Salamat sa tiwala. Salamat sa mga biyaya. Salamat sa iyong kabutihan. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's worship the Lord through this song. Make it a prayer of your heart. Isipin mo, para kang si Noah. Natapos na mga bagyo, natapos na mga umos. Iniyaka ka ng Diyos. Ngayon, lumalabas ka na ngayon. Kasama mo, pamilya mo. Pumapasok ka na ngayon sa bagong taon. At ngayon, nagbigyan ka ng alma. Nag-aalay ka ng pagmuri ngayon sa Diyos. Nag-aalay ka ngayon ng pagmamahal, ng pagsamba sa Kanya. Oh, let's worship the Lord through this song. Hallelujah. Make it a prayer of your heart. Puri mo, Panginoon, sa kamuntarong ngayon. Praise Him, wherever you are. Offer a sacrifice of praise. Offer your life to God. Offer your family to God. Sa amin, O Diyos, tingin na
buhay mo. Ikaw sana'y nanonood ngayon